Sa isang video natin ay napag-usapan natin yung iba't ibang uri ng income. At ngayon naman ay pag-uusapan natin yung dalawang kategory ng income. Ito yung active at passive income. Ang active income ay kung saan na ipinagpapalit mo ang oras mo para kumita ng pera. Ang ibig sabihin nito ay ang perang kinikita mo ay nakadepende lamang sa oras na pinagtatrabahuhan mo. Samantalang ang passive income naman ay isang paraan kung saan nag-setup ka ng sistema o system na kumikita ng pera para sa iyo kahit wala ka, natutulog ka o nakabakasyon. Para mas maintindihan niyo pa yung ibig kong sabihin sa passive income, pakinggan niyo ang istorya na ito. Sa isang malayong probinsya ay mayroong isang maliit na baryo. Malaki ang problema ng baryong ito dahil na rin sa kawalan nila ng tubig. Ang tanging malayong ilog sa tuktok ng bundok lang sila pwedeng makakuha ng tubig. Kaya kailangan nila ng solusyon. Handa silang magbayad ng pera sa taong makakagawa o makakapag-isip ng paraan para sa problema nila sa tubig. May dalawang nag-volunteer para solusyonan ang problemang ito, si Jose at si Pedro. Halos magkapareho itong si Jose at si Pedro. Parehas silang matyaga, parehas silang masipag, pareho din silang may mataas na ambisyon sa buhay. Ang pagkakaiba lang nila ay sa diskarte. Si Jose ay araw-araw siyang umaakyat ng bundok, araw-araw siyang nag-iigib ng tubig galing sa ilog. Binabayaran siya ng mga taga-baryo sa bawat timbang na dadala niya. Masaya si Jose dahil kumikita siya ng malaking pera. Para sa kanya, kapag tinuloy-tuloy niya ang bago niyang trabaho, ay makukuha niya ang lahat ng pangarap niya. Kaya pinatulong niya na rin ang anak niya sa pag-iigib ng tubig. At naisipan niya na rin lakihan yung timba para mas lumaki din ang kinikita niya. Pero iba naman tong si Pedro. Bigla siyang nawala at hindi nagparamdam. Akala nga ng iba ay nag-quit na siya. Pero ang hindi nila alam ay may plano palang malupit itong si Pedro. Ang diskarte niya ay gagawa siya ng isang malaking tubo. At ikokonekta niya yung tubo na yun mula sa ilog papunta sa baryo. Yung tubo na yun ang gagamitin niya para makapag-supply siya ng tubig sa baryo. Kapag natapos niya ito, ay hindi niya na kailangan mag-igib ng tubig tulad ni Jose. Mas marami din siyang tubig na mabibigay sa buong baryo. Kikita siya na malaki kahit magpahinga siya o natutulog. At mas may oras pa siya sa pamilya niya at mas malaki pa ang perang kikitain niya. Kaso nga lang ay hindi madali itong iniisip ni Pedro. Ilang taon ang kakailanganin para magawa ang plano na yun. Ilang araw, ilang buwan, at ilang taon ang gugugulin ni Pedro. Kaya araw-araw siyang umaakit sa bundok at naghuhukay ng lupa para matayo yung tubo niya. Karamihan ng mga taga-baryo ay pinagtatawanan siya. Hindi nila naiintindihan si Pedro. Samantalang si Jose naman ay araw-araw pa din kumikita sa pag-iigib ng tubig. Kahit na medyo malayo yung ilog at nakakapagod yung pag-akyat at pagbaba ng bundok, okay lang. Madami naman siyang pera at nakabili na rin siya ng sariling bahay at yung mga bagay na gusto niya galing sa perang kinita niya. At pagkatapos niya mag-igib ng tubig, kailangan niya rin mag-relax kaya naglilibang siya sa isang videoke bar sa baryo nila. Ang hindi napapansin ni Jose ay unti-unti na bumibigay yung katawan niya at yung kalusugan niya. Dahil na rin sa pagbubuhat ng tubig at sa pag-akyat at pagbaba ng bundok araw-araw. Pero pagkalipas ng ilang buwan, dumating na ang araw na pinakahihintay ni Pedro. Nakumpleto at natapos niya na yung kanyang tubo na ikinabit mula ilog hanggang baryo. Nagkumpulan ang lahat ng taga-baryo. Sinabi niya na ready na siya mag-deliver ng tubig sa lahat. Binuksan niya na ng gripo at tuloy-tuloy umagos ang tubig mula sa tubo na ginawa niya. Tuwang-tuwa ang lahat ng taga-baryo. Dahil ngayon, kahit gabi o umaga ay meron na sila mapagkukunan ng tubig. 24/7 na ang water supply nila. Ang maganda pa, malinis at mas mura ang tubig ni Pedro. Tuloy-tuloy ang pagkita ng pera ni Pedro, kahit hindi siya nagtatrabaho ay kumikita pa din siya ng pera galing sa tubong ginawa niya. Kaya sunod na ginawa ni Pedro ay inalok niya rin ang kanyang tubig sa ibang baryo. At habang may umaagos na tubig sa tubo ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkita ni Pedro. Kaya naman talagang yumaman siya ng husto. Ayan, ang story nito ay isang magandang halimbawa kung paano mag-set up ng passive income. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.